and darkness seems to hide his face. I rest on his unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. He is Lord, Lord of all. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of Good morning sa inyong lahat! Ako ay nagagalak na makasama kayong muli sa ating online worship service sa umagang ito na hatid sa atin ng Malabon Community Church sa pakikipagtulungan ng ating daughter church na Navotas
Community Christian Fellowship. I'm sure na lahat tayo ay excited nang makita, mayakap at makausap ng personal ang ating mga kapatiran sa church. Pero hanggat hindi pa pwede, tayo ay patuloy na mag-ingat dahil lately, tumataas na naman po ang mga kaso ng COVID-19 sa ating mga lugar. At dahil po dyan, patuloy po tayong manalangin at humingi ng proteksyon sa ating Panginoon para po sa ating mga kalusugan at sa ating pong mga mahal sa buhay na protektahan po ng Panginoon mula sa virus na ito. Last week po ay binahagi po sa atin ng ating Pastor Arnold Adriano ang mensahe on how we can trust God and on how we can depend on Him in everything. At ngayon po sa umaga pong ito ay nasa part 8 na po tayo ng ating series on Getting to Know God. At ang mensahe po natin sa umagang ito ay entitled, Let God Love You. And as I was reading yung po message outline kanina, nakaka-excite po na mapakinggan po ito through our Pastor Arnold in details. Kasi po talagang it speaks to us of how God is present all the time sa ating po mga buhay. And His love is always there for us. Naalala ko po yung inaawit namin nung maliliit pa kami, yung higher than the mountains, deeper than the ocean, wider than the universe, oh, oh, wonderful love. So talagang amaze po yung pong pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. And ayon nga po doon sa talata ng Jeremiah 23 to 24, I am God who is everywhere and not just in one place only. No one can hide where I cannot see them. So it is clear po that God is always with us wherever we go, whatever we do. And before po tayo magpatuloy sa ating pong gawain sa umagang ito, hinihiling ko po ang bawat isa na samahan po ako sa panalangin. Thank you, Father, for this morning. Thank you. Kami po ay nagsama-sama po muli dito po sa aming online worship service. Patuloy po namin nararamdaman ang inyong presensya, Panginoon, kahit nga po nasaan po kami, Lord. Even at the comfort of our own homes, Panginoon, nararamdaman nga po, Lord, namin ang iyong kapangyarihan over us, Panginoon. First of all, Lord, we thank you, Lord, for our health, Lord. Kung sino man po ang aming mga kapatiran na may karamdaman sa ngayon, we pray for their healing, Lord God. And we also pray, Panginoon, sa safety ng bawat isa po sa amin. Patuloy mo kaming ingatan, Lord. Cover us with your holy blood, Panginoon. Ilayo mo nga po kami sa anong karamdaman, Lord, sa virus na ito, Panginoon. We also pray, Lord God, na matapos na nga po itong pandemyang ito, Panginoon, para nga po sama-sama na po kami magpuri, umawi, Panginoon, sa aming po mga churches. We are looking forward to that, Lord. Pero until that day comes, ikaw po, Panginoon, mag-ingat at magprotekta po, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. And Lord, we thank you din, Lord, sa lahat po ng ginagawa mo po sa buhay po ng bawat isa. We pray, Lord, na ingatan mo nga po kami sa aming mga trabaho, Lord, sa aming po mga ginagawa sa araw-araw. We also pray, Lord, for the people na ginagamit mo nga po para po sa online worship service na ito. Patuloy mo silang gamitin. Patuloy mo silang bigyan, Lord, ng bright ideas kung paano po mapapaganda pa pong lalo ang aming mga gawain tuwing linggo. We pray, Lord God, for your protection over us. Thank you, Father. Continue to use, Panginoon, si Pastor Arnold, Lord, na maibahagi, Lord, ang inyong mensahe sa bawat isa. In Jesus' name, we pray all this, Lord. Amen. At sa ating pagpapatuloy sa ating pong gawain sa umagang ito, inaanyayahan ko po ang lahat na sama-sama po tayong umawit ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon sa pangunguna po ng Malabon Community Church Worship Team. Thousand times I fail, still your mercy remains. Should I stumble again, I'm caught in your grace, everlasting. Your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all things.
Maraming salamat, Malabon Community Church Worship Team. Ngayon naman po ay makakarinig po tayo ng salita ng ating Panginoon mula sa pagbasa ng banal na kasulatan sa pangunguna po ni Ate Sinya Santos. Pagbasa sa aklat ng mga taga-Efeso, ika-3 kabanata, talatang 14 hanggang 21. Dahil dito, ako'y lumuluhod sa Ama, na siyang pinagmulan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya. Dalangin ko na ang lahat ng inyong gawain ay nag-uugat sa pag-ibig upang lubusang maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas, at gaano kalalim ang kanyang pag-ibig. At naway malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayo'y mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Sa Kanya ang kaluwalhatian, sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus, magpakailanman. Amen. Hi everybody, from my home to yours. God bless you, God bless you. Nasa part 8 na po tayo ng ating pong series na Getting to Know God. Sa 8 linggo, ating pong pinag-aaralan kung sino ba talaga ang Diyos. Okay? So gusto natin makilala para mapagkatiwalaan natin ang Diyos, kailangan malaman natin siya. At ito po ang huling mensahe para po sa series natin na ito. Ang dahilan po ay maraming tao ang hindi nila tinatanggap ang Diyos dahil hindi nila kakilala. Okay? Bago pa lamang nila makilala, nireject na nila si God. So, tinignan po natin yung iba't ibang mga katangian ng Diyos for 8 weeks. At sa umagang ito, ang titignan po natin ay The Love of God. Kaya po yung title natin Let God Love You. Sa 1 John 4:6, ang ating pong unang talata sa ating pong sermon notes. Sana dina-download nyo po, okay? 1 John 4:6, sabi po dito, we know and rely on the love God has for us. God is love. Okay, familiar po tayo doon. God is love. Ito po yung madalas na pinag-uusapan na katangian ng Diyos. Ngunit, ito rin po yung hindi masyadong naiintindihan ng marami. Una, wag po tayong malilito dito. Ang sinabi po ay God is love. Okay? Hindi po sinabing love is God. Malaking pagkakaiba po ng dalawa. God is love and love is God. Parang sinabi ko na ang aso ko ay babae or ang babae ko ay aso. Para ang saguang pakinggan, di po ba? No, hindi pwede. Hindi natin pwedeng baligtarin. Hindi po ganun. It does not mean that God, dahil God is love, kahit na pumatay ako, baliwala lang sa Kanya kasi mahal naman ako ng Diyos. Or I can do anything I want dahil God is love, dahil mahal ako ng Panginoon. Wala, basta gaganunin lang siguro ako kapag mali yung ginawa ko.
Ang ibig sabihin lamang po nito, okay? Ang ibig sabihin po, God wants what's best for you. He is for you. He is not against you. Yun po yung kahulugan nun. Nais ng Panginoon ang best para sa iyo. Siya ay para sa iyo, kakampi mo siya, hindi siya laban sa iyo. Kung ganon, ang kahulugan ng God is love, bakit maraming tao po ang iniiwasan nila ang Diyos? Maraming tao, they avoid God. Tinatakbuhan nila ang Panginoon. Ang dahilan po dito ay because of fear, dahil sa takot. Natatakot sila kung anong mangyayari sa kanila kapag talaga ibinigay nila ang buhay nila sa Diyos. Kaya atubili pa sila na magpasakop sa Diyos. Parang dumidistansya sila. Okay? Why do people avoid God? Bakit nila iniiwasan ang Panginoon? Gusto ko po kayong bigyan ng 3 common na takot ng tao. Ito po ay mga dahilan kung bakit ayaw kilalanin ang Diyos ng tao. Okay, fear number 1. Ito po yung fear number 1. I am afraid that I will have to give up my fun. Yun po yung unang takot nila kapag tinanggap ko ang Diyos, kapag naging Kristiyano ko, ibig sabihin, boring na yung buhay ko. I need to give up yung fun. Ay, ibig sabihin ng pagiging spiritual ay magiging miserable buhay mo. Alam nyo, yung tao po kasi sa mga panahon po natin, talagang ayaw nilang i-give up yung kasiyahan. Gusto nila laging masaya. Ito po dahil sa social media, dahil sa television. No, pinakita po ng television o ng social media yung kakaibang itsura ng fun. O ano ba talaga ang fun? Yung social media, parang nagsasabi sila ng kasinungalingan sa atin upang bilhin lang natin yung produkto. Kapag binili mo itong produkto na ito, magiging masaya ka. Okay? So, binili ko nga itong produkto na ito, naging masaya ako, pansamantala lamang. Nawala na rin yung saya. Kaya, bumili ulit ako ng iba. At sumaya naman ako. At madali ding mawala yung kasiyahan. Madali po tayong mabudol-budol ng Shopee at saka ng Lazada. Makita mo lang, sige na, add to cart agad or check out agad. Kung gusto if you will experience itong particular na event na ito, then magiging masaya ka. Kapag nanood ka ng concert na ito, pinanood mo itong pelikula na ito, magiging masaya ka. Ito yung fun. Enjoy ka dito. At ang tao talagang kahit ano ang gawin nila, basta makakuha lang sila ng kasiyahan. Gumagastos sila ng pera, gumagastos ng panahon, yung lakas nila, ang makukuha nila ay kakaunting kasiyahan lamang. So many people are looking for love on all the wrong places. They are looking for fun on all the wrong places. Para mapaglabanan po natin itong takot na ito po yung fact sa inyo pong sermon notes. Ang fact dito po, sa 1 Timothy 6:17, sabi ganun dito, God richly provides us with everything for our enjoyment. God wants to enjoy life. Gusto ng Panginoon na ma-enjoy natin tong buhay na to. Ayaw po niya na tanggalin yung fun sa atin. Okay? Si Jesus mismo, tinalakay po niya yung salitang happy or kaligayahan na mas maraming beses kesa sa topic ng langit. Ano ba ang kahulugan ng kasiyahan sa pagdating sa Panginoon? Ang kasiyahan sa Panginoon, ibig sabihin meron kang malinis na konsensya. Di po ba? Ang kasiyahan ay isang masaya at nag-iisang pamilya or united family. Nagkakaisa yung pamilya. Yun po yung kasiyahan.
Kasiyahan ay nai-enjoy mo itong salibutan na ito na nilikha ng Panginoon. Yun ang kasiyahan. At kasiyahan o fun para sa akin at para sa inyo is being with my small group. Amen po ba? Kahit na online lamang, enjoy po tayo na nagkakasama-sama, nagtatawanan tayo sa ating pong small group. Yun po ang kasiyahan. Okay? Fear number 2. Fear number 2 is, I am afraid I will become a fanatic. So ito po yung mga panatiko. Natatakot sila, baka maging panatiko po sila. Kadalasan kasi yung mga seryosong tao ay may posibilidad na iwasan nila ang Diyos dahil sa pagiging panatiko ng iba. Let me share to you 3 klase po ng mga panatiko na nasa Bible. Okay? Una, yung mga pariseyo. Of course, wala ng pariseyo ngayon. Ito po mga pariseyo na to, ito po yung mga klase ng mga Kristiyano na masyado silang mahigpit. Makitid ang isipan nila, legalistic sila. Okay? Ang paborito nilang sinasabi ay bawal yan. Okay? So bawat kilos ay meron silang mga utos o may mga batas sila. Kaya yung iba, natatakot sila na maging Kristiyano, baka maging kagaya sila ng mga pariseyo. Pangalawang uri, yung mga self-righteous. Ito yung mga banal-banalan, no? Parang yung santong kabayo, parang gano'n ba yan? No? So ito po yung banal, nagpapakabanal sila na attitude at judgmental naman sila sa ibang tao. Ang paborito nilang sinasabi ay salamat sa Diyos, hindi ako kagaya nila. Kaya yung iba, kapag naging Kristiyano ako, magiging ganun din kaya ako. Kaya ayoko na lang makilala ang Diyos, sinasabi nila. At yung pangatlong uri po, ito po yung mga nakakapasong Kristiyano. Okay? Yung sobrang spiritual, super spiritual sila. Okay? Hindi sila makapagsalita nang walang mga religious cliche sa dulo ng kanilang sentence. Laging merong amen, praise the Lord, hallelujah. Kaya yung iba sinasabi nila, magiging kagaya-kaya nila ako kapag naging Kristiyano ako. So nandun po yung takot na pagiging panatiko. Ano po yung katotohanan dito? Yung fact. Yung fact dito sa John chapter 10 verse 10. Ito po yung sinasabi. I have come that you might have religion. Oops, mali yata. No? I have come that you might have life, hindi religion. Life and have it to the fullest. Ang pinakamatinding hindi pagsang-ayon ni Jesus ay sa mga religious fanatics. Yung sobrang panatiko sila. Sa Matthew 23, hindi niya matiis itong mga grupo ng mga tao na ito. Ang sabi niya sa Matthew 23 verse 27, kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari, ang katulad ninyo'y mga libingan pinaputi, maganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. Ganun po katapang ang Panginoon sa mga panatiko at ganun siya galit na galit. Ayaw po niya na gawin tayo ng isang panatiko. Ayaw po ng Diyos sa panatiko. Ba't tayo gagawin na panatiko? Okay? At pangatlong takot, fear number 3. Ang pangatlong takot ay that I will lose my freedom. I will lose my freedom. Mawawalan na ako ng kalayaan. Ang definition po ng sanlibutan sa salitang freedom is yung buhay na walang bawal. Pwede kong gawin ang lahat ng gusto ko. Pwede kong sabihin ang lahat ng gusto kong sabihin. Walang pwedeng magdikta sa akin kung anong dapat kong gawin or dapat kong sabihin. Yun po yung kahulugan nila ng kalayaan o freedom. Sabihin niyo po sa akin, ano po ba ang naidulot ng sexual freedom sa ating pong mundo na ito? Well, nagkaroon ng AIDS, nagkaroon ng social diseases, abortion.
Di po ba? Ano po ang naidulot ng chemical freedom sa ating pong mundo na ito? Well, high school pa lamang drug addict na. Ano po naidulot ng credit card freedom sa ating mundo? Well, milyon-milyong pagkakautang. Handaan po natin, hindi po tayo ganap na malaya kung yun ang iniisip po natin. You are not free as you think you are. Ang sabi po sa Bible, tinuturo po sa Bible na bawat pagpipili na ginagawa natin ay meron pong katumbas na consequence. Oo, malaya kang gawin ang lahat ng gusto mong gawin. Mabuhay ka, paano mo gustong mabuhay. Pero once na pinili mo yon, hindi ka na malaya sa consequence ng mga choices na pinili mo. Sabi nga nun kung anong tinanim, yun din ang aanihin. Ano po ba sabi ng Bible patungkol sa freedom? Fact. Ito po yung katotohanan. Sa John 8:36, sabi ng Panginoon, Jesus said, "If the Son sets you free, you will be really free." Nakita niyo yun? Really free. Ang tinutukoy niya po dito ay yung tunay na kalayaan, hindi yung nagkukunwaring kalayaan. Yung totoong kalayaan, yung true or real freedom is freedom from guilt. Malaya ka na sa guilt, malaya ka na sa pag-worry, malaya ka na sa bitterness, at malaya ka na doon sa takot ng kamatayan dahil alam mo na ikaw ay pupunta ng langit. Malaya ka, free to be myself, free to quit pretending. Pwede kang magpakatotoo, pwede mo nang malaya ka na nagpapanggap. Yun po yung tunay na kalayaan. Ano po ba ang paraan para matanggal po natin ang lahat ng klase ng takot na ito? Itong tatlo na ito na binanggit natin. Sa 1 John 4:18, ang sabi po dito, "There is no fear in love, but perfect love drives out fear." The antidote to fear is to recognize how much God loves you. Yung po yung lunas sa lahat ng takot. Yung maunawaan po natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Dahil ang pag-ibig at ang takot ay hindi maaring tumira sa iisang puso. Kapag ka naunawaan po natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos, hindi ka na matatakot na baka ikaw ay maging panatiko o baka mawala na yung kasiyahan sa buhay mo o mawalan ka na ng kalayaan sa buhay mo. Ang ating pong Diyos ay hindi po malupit na Diyos. Siya po ay mapagmahal na Diyos. Kailangan po natin maunawaan kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Ang Diyos ay hindi katulad ng iniisip ng maraming tao kung sino siya. Sa palagay mo ba ang Diyos ay nasisiyahan makita niya na ang paghihirap ng maraming tao? Anong klaseng Diyos siya kung ganun? Anong klaseng Diyos ang pinaglilingkuran natin? Kailangan maunawaan po natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. So ang question, how much does God loves me? Gaano ako kamahal ng Diyos? Sa Ephesians chapter 3 verse 17 and 18, ganito po yung mababasa po natin. Let's read this verse together. Okay? Ready? Go. "I pray that you will grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ." Gaano kalapad, kahaba, kataas, kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ito po yung 4 dimensions ng pag-ibig. Kaya nabanggit po dyan, wide, long, high, deep. Ito po yung 4 na kaparaanan na minahal tayo ng Diyos. Okay? So how much does God loves me? Number 1. Okay. God's love is wide enough to include everybody.
Wide enough to include everybody. Yun po yung unang kaparaanan ng pagmamahal sa atin ng Diyos. Sa Psalm 145 verse 17, ganito po yung mababasa natin. The Lord is loving toward all He has made. Nakita niyo yung salitang all? The Lord is loving toward all. Everybody. Of course, sa John 3:16, very familiar po tayo dito. For God so loved the world. The world. Ano bang kasama dito sa sanlibutan na ito? Lahat, everybody, universal. The good news is, mahal ako ng Diyos. God loves me. And the bad news is, mahal niya rin yung kaaway ko. Di po ba? Dahil pantay ang pag-ibig ng Diyos. God loves the unlovely. Kaya nga po siya napako sa krus eh. Everybody you meet ngayong linggo na ito, lahat ng makilala ninyo o makasalubong ninyo ngayong linggo na ito, mahal sila ng Diyos. And He loves them unconditionally. Wala pong nilikha ang Diyos na hindi niya minahal. He loves you. He loves you very much. He loves you very, very, very much. Mahalaga ka sa Diyos. Ang sikreto po ng self-esteem, the secret of self-esteem, okay? If you want to feel good about yourself, kung gusto mong maging maganda yung pakiramdam mo sa sarili mo, kung gusto mo ng confidence, unawain mo kung gaano ka kahalaga sa Diyos. Yun po ang sikreto ng self-esteem. Unawain mo kung gaano ka kahalaga sa Diyos. He loves you. Nilikha ka niya. At hindi siya lumilikha ng basura. If I like me, kung gusto ko yung sarili ko, and God likes me, gusto ko ng Diyos, mahal ako ng Diyos. If you don't like me, it's your problem. If God likes me, who cares kung ano man ang iniisip ng ibang tao? Basta alam ko, mahal ko yung sarili ko at mahal ako ng Diyos. Because God loves me, hindi ko po kinakailangang patunayan yung halaga ko sa ibang tao. So, nakakapag-relax ako. Hindi ko na kailangan ng props para patunayan ko na ako ay importante. Hindi ko na kailangan pang magkaroon ng props para I will feel good about myself. Hindi ko na kailangan magsuot ng certain damit para lamang I can feel good about myself. No. Hindi ko na kailangan magmaneho ng magarang sasakyan just to feel good about myself. No. I don't have to have certain status to feel good or symbol para I feel good. I don't need them. Tinignan ako ng Diyos at sabi niya, okay ka anak. Okay ka sa akin. So He made you and He loves you. Ang pag-ibig ng Diyos is wide enough to include everyone. Number two, kaparaanan, God's love is long enough to last forever. Long enough to last forever. Sa Jeremiah 31 verse 3, napakagandang talata po nito. I have loved you with an everlasting love. I have loved you with an everlasting love. Psalm 89 verse 2. God's love will last for a lifetime. It will last for a lifetime. Ito po'y kakaiba sa uri ng pag-ibig ng tao. Yung pag-ibig ng tao, napapagod. Kaya nga po, ang daming hiwalayan sa mag-asawa. Napapagod ang pag-ibig. A lot of people, kaya sila nakikipaghiwalay, kaya nagdi-divorce is, hindi na sila nagmamahal sa isa't isa. Meron limitasyon ang pag-ibig, natutuyuan, namamatay, nawawala ang pag-ibig ng tao.
Kaya kailangan po natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating pong relasyon sa mag-asawa upang ito ay magtagal. Hindi ko po alam kung paano magtatagal ang relasyon ng mag-asawa kung wala ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Dahil ang pag-ibig ng tao napapagod, nasasaktan. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos hindi napapagod. God's love is patient. God's love is persistent, persevering. Hindi ba magandang balita po yun na malaman po natin na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi sumusuko. God's love never gives up. God never gives up on you. Kahit na ano pang magawa po natin, ang pag-ibig niya ay hindi susuko. It is wide enough to include everybody, and it is long enough to last forever. Hindi ka higit na mamahalin ng Diyos ng higit sa pagmamahal niya sa iyo ngayon. And He also will never love you less. Kagaya ng pag-ibig niya sa iyo ngayon, hindi nababawasan. He loves you on your good days. He loves you on your bad days because His love is not conditioned sa tugon natin sa Kanya. God is love. Ito hindi mo pinagpaguran, hindi ka karapat-dapat sa pag-ibig na to. Ang kailangan lang natin gawin ay tanggapin natin ang pag-ibig na ito. Okay, number 3. Number 3, kaparaanan ng pagmamahal ng Diyos sa atin. God's love is high enough to be everywhere. High enough to be everywhere. Sa Romans 8:39, sabi ganon, neither height nor depth, nor everything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Walang lugar na pwede nating puntahan na wala ang pag-ibig doon ng Diyos. Laging nandoon. Hindi tayo mahihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Walang pangyayari, walang sitwasyon na makapaghihiwalay sa atin because God's love is everywhere. Kung gusto po ninyo ng lunas sa kalungkutan, antidote for loneliness, or even feeling of isolation, parang hiwalay ka, parang nag-iisa ka lamang. This is, you will never be separated from God's love. You will never be separated from God's love. Sa totoo po, nawawalan tayo ng mahal sa buhay. Kung kayo ay mag-asawa, isa sa inyo ay mamamatay ng una. Tiyak, ikalulungkot mo, iiyak mo yan. But kung ikaw ay Kristiyano, you will never be lonely because maari kang tumuon sa Diyos, pwede kang tumingin sa Diyos. Pwede mong tingnan ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Hindi po religion ang pinag-uusapan po natin dito. Ang pinag-uusapan po natin dito ay relasyon kay Jesucristo. His love includes everybody. His love lasts forever. And His love is everywhere. Number 4. God's love is deep enough to meet my need. God's love is deep enough to meet my needs. Psalm 40 verse 11. My only hope is your love, for my problems are too big for me to solve and are piled over my head. Marami po sa atin, marahil sinasabi natin, wala na, bagsak na ako, lubog na ako. Sa totoo lamang po, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi mababaw. Ito po napakalalim.
Kahit na anong problema na meron ka, ang pag-ibig ng Diyos ay mas malalim pa kaysa problema mo. Yung iba po sa atin, nawawala na ng pag-asa. Nasa mahirap na kalagayan, nasa mabigat na stress na kayo. Malalim ang problema ninyo, emotional problems, physical problems, financial problem. Listen, God's love is deeper still. Mas malalim ang pag-ibig ng Diyos. Si Corrie ten Boom at si Betsy ten Boom ay mga Kristiyano na nakatira sa Netherlands. Meron pong pelikula na ginawa patungkol po dito, yung pamagat na Hiding Place na pelikula. Sa panahon po ng gera, World War II, tinago ni na Corrie ten Boom at Betsy ten Boom ang mga Hudyo sa kanilang tahanan para maingatan sila sa pagpatay ng mga Nazi. Okay? At natuklasan ng mga Nazi itong hiding place na ito, na kung saan tinatago ang lahat ng mga Hudyo. Kaya kinulong lahat ng mga Hudyo kasama si Corrie at saka si Betsy ten Boom. Dinala sila sa concentration camp. At sa buong buhay nila, buong gera, nandun sila sa concentration camp. Nakalaya si Corrie, ngunit si Betsy ay namatay doon sa concentration camp. Isang punto po dito sa kwento na ito, sa pelikula na ito, na kung saan nakita ni Betsy at saka ni Corrie yung paghihirap o brutal na paghihirap na ginagawa ng mga Nazi. Ang sabi ni Corrie kay Betsy, "This place is the pit of hell." Itong lugar na ito ay parang impyerno. Hukay ng impyerno. Ang sabi ni Betsy, listen, ang sabi ni Betsy, "There is no pit so deep that God's love is not deeper." Marami po sa atin sa mga nakaraang linggo o mga nakaraang buwan, talagang parang bagsak na tayo, nandun na tayo sa malalim. Maybe financially, sinasabi natin, wala na, luging-lugi na ako. Bagsak na. Or maybe emotionally, sabi mo, wala na, bagsak na ako. Or maybe even sa relationship yung mag-asawa, parang nandun na kayo sa pinakamalalim na sitwasyon. Or maybe kalusugan ninyo, nagkakaroon kayo ng health problems. And you say, you hit bottom doon sa kalusugan ninyo and you are prostrated. At sinasabi ninyo, wala na, bagsak na ako, I'm going down. Nasaan ang Diyos kapag nandun na tayo sa pinakamalalim? Sa Deuteronomy 33 verse 27, ganito po yung mababasa po natin. The eternal God is your refuge, and underneath you are His everlasting arms. Kapag nandun na po tayo sa kailaliman, sino po ang nandoon sa mas malalim pa sa atin? Ang Diyos. The eternal God is your refuge, and underneath you, hulog tayo doon sa kamay, pag-ibig ng Diyos na yun. Hayaan mo saluhin ka niya, suportahan ka niya. Kung titignan po natin itong apat na kataga na ito, know the height, the depth, the length, and the width of God's love, sabi ganun. Nandun po yung apat na dimensions ng krus. Yung taas, yung lalim, yung lapad, yung haba. Hindi po natin pwedeng pag-usapan ang pag-ibig ng Diyos kung hindi po natin pag-uusapan ang krus ng Kalbaryo. Dahil ang pinaka-ultimate pagpapahayag ng pag-ibig ay yung kapag ibinigay ng isa ang kanyang buhay para sa iyo. Pag binigay ng Diyos. Walang pag-ibig na higit pa
kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Sabi po sa Bible, sa Romans 5:8, God has shown how much He loves us. It was while we were still sinners that Christ died for us. Namatay si Kristo para sa iyo. Yung po yung pinakadakilang kapahayagan ng pag-ibig. Nung maliliit pa po yung mga anak ko, pag umuwi ako sa gabi, nagkukwentuhan kami. Minsan, tanungin ko sila, how much do you love me? Gaano mo ako kamahal? Sabihin ng anak ko, mahal kita hanggang langit, hanggang buwan. Sabihin ko naman, mahal kita hanggang langit. Mas mataas. Di ba ba? Palagay ko, yung mga anak ko original ng I love you to the moon. Sila, sa kanila ko una narinig yon. Maliliit pa sila noon. When you go to Christ, at sabihin mo kay Kristo, Kristo, Jesus Christ, how much do you love me? Si Yesu Kristo, ibubukan niya ang kanyang mga kamay at sabihin niya, ganito kita kamahal. Ganito kita kamahal. Kahit na masaktan pa ako, ganito kita kamahal. Mahalaga ka sa Diyos. Minahal ka niya kahit nasaktan siya. Ito po yung uri ng pag-ibig na kailangan po natin. Sino po ba talaga ang Diyos? Wala po kayo ngayon dito kung hindi po dahil sa Kanya. Hindi po tayo buhay ngayon kung hindi po dahil sa Kanya. Binigyan Kanya ng buhay, mahal na mahal Kanya. Yung katotohanan po, na lahat po tayo o kayo nanonood ng video na ito, meron po tayong iba't ibang kadahilan ng bakit pinapanood natin itong video na ito, itong broadcast na ito. Some of you, marahil nagpunta kayo dito, parang sinusubukan nyo ba? Ano ba itong Malabon Community Church na ito? Ano ba itong mga Kristiyano na ito? Tinitingnan niya, pinapanood niya lang. Or some of you, nanonood po dito, nanonood kayo dahil meron kayong pangangailangan. At marahil, makakasumpong ako ng tugon dito sa broadcast na ito. Kahit ano pa po ang dahilan ninyo kung bakit kayo nandito ngayon. Gusto kong sabihin sa inyo, nandito kayo ngayon, nanonood kayo ngayon, dahil dinala kayo ng Diyos dito. Alam na ng Diyos, libo-libong taon pa ang nakaraan. Napapanoorin mo itong broadcast na to ngayong umaga nito. Marahil some of you, naranasan ninyo ang pag-ibig ng Diyos sa nung nakaraan. Malapit kayo kay God. Naramdaman mo yung kanyang aruga, yung kanyang malasakit. Ngunit, parang nagpakalayo kayo. Parang inanod kayo palayo. At ang iniisip ninyo, maari pa kaya ako magbalik doon sa relasyon na yun. What does God have to say patungkol dito sa pag-ibig nito? Kahit na gaano pa yung sitwasyon ninyo, kahit na ano pa yung background ninyo, dinala kayo ng Diyos ngayong umaga na to, dito sa broadcast na to, upang sabihin sa inyo, Isaiah 54 verse 7, with deep love, I will take you back. With deep love, I will take you back. Yan po ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Sabi niya, mahalaga ka sa akin. Mahalaga ka, mahal kita, higit pa sa alam mo. Meron akong plano sa buhay mo. Yung mga problema, yung mga frustrations, mga stress na nararanasan mo ay nandiyan. Dahil lumayo ka sa aking kalooban, sa aking plano. Magbalik ka. Buuin mo yung relasyon na yan muli. Hindi religion, relasyon. Kilalanin mo siya. Sabihin mo, Panginoon, kailangan ko, na-realize ko ang pag-ibig mo. Sasabihin niya, mahal kita at meron akong plano sa buhay mo. Huwag po natin tanggihan ang Diyos.
Hindi po ganun ang paraan na nais ng Diyos para sa atin. Ang gusto niya, magbalik tayo sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Inaanyayahan ko po kayo na sabihin po ninyo sa puso lang ninyo, hindi nyo na kinakailangan lakasan pa. Naririnig kayo ng Panginoon. Alam ng Diyos ang iniisip mo. Alam niya kung anong tumatakbo sa kaisipan mo sa mga oras na ito dahil nilikha ka niya. Walang magic word, walang formula na kailangan natin bigkasin upang pakinggan tayo ng Diyos. No. Alam ng Diyos ang kalagayan ng puso po natin. Maging honest lang po tayo sa Kanya, maging sincere tayo. Sabihin mo lang sa Kanya, Panginoon, tulungan mo po ako na maunawaan ko kung gaano mo ako kamahal. Tulungan mo po ako na maunawaan ko kung gaano ka nag-aaruga, nagmamahal sa akin. Tulungan mo ako na maunawaan ko yung mga plano mo sa buhay ko. Patawarin mo ako sa mga takot ko. Tulungan mo po ako na maunawaan ko yung pinakamainam para sa aking buhay. Ngayong umaga na to, nais kong magbalik sa iyo. Panginoon, salamat po. Salamat po sa inyong pag-ibig sa amin. Salamat sa krus na nagpahayag ng lalim, ng lawak, ng lapad ng pag-ibig mo. Salamat po. Thank you, Lord, that there is no fear in love, but perfect love casts out all fear. Wala kaming takot, Panginoon, dahil maari ka naming kilalanin personally. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na ito, na minsan pa pinagsama-sama mo po kami. At sa pagtatapos po ng aming broadcast na ito, hayaan mong maranasan po ng bawat isa ang pagpapala na nagmumula po sa inyo sa pamamagitan po ng inyong lingkod. Nawa sa inyong lahat ang pagpapala ng Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo sumaatin nawa mula ngayon magpakailanman. Amen. Amen. All my devotion is like sinking sand. Nothing to cling to but your sweet hand. No clear emotions keeping me safe at night. Only your presence, like a candlelight. After everything I've had, after everything I've lost, Lord, I know this much is true. I'm still drawn to pour out my sorrows just like a precious oil.